Now let's talk about myasthenia gravis. So, ano nga ba to? Yung mga lectures namin, meron silang palatandaan dito. MG as in mahina, grave. MG is mahina, grave. So, ano ba ang problema natin? Or ang problema ng patient na merong myasthenia gravis? Ito, ang patient natin na si Miss. Siya si Miss Grave. Siya si Miss Grave. Ang problema niya ay myasthenia gravis. Ano ba ang myasthenia gravis? Ang myasthenia gravis, according to that, is a neuromuscular disorder. Neuromuscular disorder that leads into muscle weakness. Ano ba ang cause nito? Ang cause nito ay ang pag-atake ng sarili nating immune system sa katawan natin. So this is an autoimmune disorder. How does it happen? Ina-atake yung katawan ko? Paano? So, ito ang short path niya. Si Miss Grave ay may problema sa kanyang thymus. So, ito yung pinaka-treatment na reason kung bakit nagkakaroon ng myasthenia gravis ang sa tao. Ang thymus kasi ay located dito. Yan. Diyan. Yan ang thymus natin. Located siya sa upper chest and in between the lungs. So, ang thymus kasi, it is responsible for producing immune cells. It produces immune cells. Normally, ang thymus ng isang bata ay malaki. So, normally, in children, ang thymus ay malaki. No, children is large. Normally, the thymus in children is large. Diba? Normally, kasi ang mga bata, they are prone to infection pa. So they need a large thymus for them to be able to be protected from infection. And then, as a patient gets older, yung thymus niya dapat ay lumiliit. Kaya lang, ang patient natin, na si Miss Grave, ang kanyang thymus in adults remain large. So the thymus of Miss Grave, yung thymus niya, malaki pa din. Dapat normally lumiliit yan. So, ang cause ng kanyang paglaki ay possible na tumor. And dahil may tumor, possible na magkaroon ng increased number of immune cells. Yan. Yan ngayon ang problema ni Miss Grave. Miss Thymus tuloy. Yan yung problema ni Miss Grave. Ayan. Pero hindi lang dito natatapos yung problema niya. Possible na may tumor siya sa thymus. Anong effect nito? Ngayon, magkakaroon siya ng problem sa kanyang neurons and muscles. Yan ngayon ang talagang problema niya ngayon. Yan yung talagang problema niya ngayon. Yan. Ano nangyayari kasi? Saan ka pumupunta? Dahil mataas or marami immune cells. Ito kasi ang tinatawag natin neuromuscular junction. Neuromuscular junction. Ayan, yan ang neuromuscular junction. Ito ay isang motor neuron. Ito naman ay isang nicotinic acetylcholine receptors. Mali ako, sorry. Ito pala isang muscle fiber. Ayan, siya isang muscle fiber. And ito, ayan. Ito ay ang mga nicotinic acetylcholine receptors. At itong motor neuron natin ay magre-release ng mga tinatawag natin na neurotransmitter, which are acetylcholines. Yan. Si motor neuron o si nerve cell, ang release siya ng mga acetylcholine. Ngayon, ang problema, dahil mataas ang immune cells na nare-release ng katawan, sinisira niya itong mga receptor sites. Sinisira niya yan. Possible na i-block niya itong mga antibodies natin na nare-release ng katawan. Possible na i-block nila itong receptor sites. Kaya hindi makakapag-bind itong acetylcholine dito. And dahil hindi siya makakapag-bind, normally kasi kapag nag-bind sila dito, nagkakaroon ng muscle contraction. Yan ang effect niya kapag nakapag-bind si acetylcholine dito sa kanyang mga receptor sites. And dahil nga mayroong nakablock, and dahil nga ina-atake ng katawan natin itong nicotinic acetylcholine receptors, hindi siya nakakapag-bind. So, walang muscle contraction. Yan ang nag-result into muscle weakness. So, pero meron pa tayong isang key factor dito. Ito ay ang tinatawag natin acetylcholinesterase. Ayan. Siya yung responsible sa pag-breakdown nitong mga acetylcholine. Yan. Isipin mo, meron nang naka-block dito. May naka-block na. Tapos i-breakdown pa nitong acetylcholinesterase itong mga acetylcholine. Bababa talaga lalo yung acetylcholine. Ay, yung acetylcholine natin, diba, isa siyang excitatory neurotransmitter. So kapag nababa itong neurotransmitter na to, mas lamang walang contraction na pwedeng mag-lead into different signs and symptoms.
signs and symptoms. So, ang ginagawa ng mga doktor is nagbibigay sila ng acetylcholinesterase inhibitors. So, let's talk about it later. Signs and symptoms ng patient na merong myasthenia gravis. Number 1 is meron siyang weakness. Weakness sa eyes, sa extremities. Ang pinaka delikado dito is yung respiratory. Yung respiratory muscles natin. Kapag bumagal yan or humina, mahirap ang humina patient. So, meron siyang weakness. Pangalawa is meron siyang eyelid drooping. Eyelid drooping. Tinatawag din natin siyang ptosis. This is actually the initial sign or yung first sign ng MG. Next, meron siyang appearance na parang mask-like. Mask-like. Yung parang hindi niya masyadong magalaw yung facial features niya. May mask-like? Hindi. Mask-like. I'm so sorry. Tapos meron din siyang keeps on gagging. Kasi ang patient natin, mahina yung ability niya to swallow. So meron siyang dysphagia. Kasi nahihina siya eh. So hindi siya makalunok ng maayos. Yung problema niya. So risk for aspirations siya. Next is meron tayong N as in no energy. Ayan, wala siyang energy. Tapos, wala din siyang, meron siyang extra ocular movement. Meron siyang, it's either strabismus or meron siyang diplopia. Or double vision. Ayan. Next is meron siyang S. S as in slurred speech. Minsan, maririnig natin sa patient natin is meron siyang hoarseness of voice. Hoarseness. Next is meron din siyang S as in shortness of breath. So, ang daming problema ni Miss Gravis. Diba? Kawawa naman siya. Ayan. So, na siya. Let's talk about the diagnostic test of MG, which is yung Tansilon test or endophonium test. So, isa siyang short-acting cholinergic medication. Yeah. Isa siyang short-acting cholinergic medication. So, paano niya? Ano yung way niya na pag-diagnose? It's either madadiagnose niya yung patient na merong MG or MC, or myasthenia gravis or myasthenia crisis. Tapos, madi-differentiate niya yung myasthenia crisis sa cholinergic crisis. Yan, madi-differentiate niya itong dalawa. So, ano bang nangyayari dito? First is, magbibigay ng Tansilon IV na 2 mg sa patient, and then 8 mg. Pagkatapos niyan, kapag merong positive Tansilon, pag nag-positive yung patient sa Tansilon test, magkakaroon siya ng increased muscle strength. After 3 to 5 minutes. Magkakaroon siya ng increased strength after 3 to 5 minutes kasi short-acting nga yung Tansilon, diba? So, additional pa lang, hindi siya binibigay as medication kasi short-acting lang siya. Hindi siya long-acting. So, short-acting lang siya, hindi siya binibigay medication, ginagamit lang siya as a diagnostic test. So, kapag biglang tumaas yung muscle strength ng patient natin na nag-undergo ng Tansilon test, positive na meron siyang MG, meron siyang myasthenia gravis. And paano mo malalaman na meron siyang MC or myasthenia crisis at hindi cholinergic crisis? Ganito kasi yan. Yung myasthenia. So, ito yung mga signs and symptoms kapag ang patient natin meron siyang signs and symptoms. Kapag meron siyang myasthenia crisis, meron siyang 5 can't. Hindi niya kaya to. Can't breathe, can't swallow, can't spit, can't pee, can't poop. Yan. Meron siyang ganyan. So, can't breathe, can't swallow, can't spit, can't pee, can't poop. Meron din siyang, dito naman sa cholinergic, meron siyang sludge. Ito. Yan, meron siyang sludge. Meron siyang increase effects ng parasympathetic nervous system. Kasi ang parasympathetic nervous system natin, diba, siya yung rest and digest. So, ayun, palalain mo lang yung mga signs and symptoms nun. Diba, meron siyang increased salivation, meron siyang increased lacrimation, or nagluluhay mata niya, increased urination, meron siyang defecation, GI distress, and emesis. So, paano ba malalaman natin na merong myasthenia crisis or cholinergic crisis yung patient natin? Yan yung mga signs and symptoms niya. Pero aside from that kasi, silang dalawa, yan, meron silang common denominator, which is muscle weakness and respiratory distress. Yan. Meron silang dalawa yan kasi diba ang myasthenia crisis is mababa yung na-intake niya medication so hindi siya nakaka-intake on time. So, sobrang hina ng katawan niya. Kaya si cholinergic, ang problema niya kasi dito, diba yung mga receptor sites yan? Parang feeling nila, I had enough, ayoko na. May mga available na acetylcholine pero feeling nila pagod na sila, ayaw na nilang i-receive, ayaw na nila, ayoko na, pagod na ako. So, hindi na sila gumagana. Ngayon, kapag binigyan natin sila ng Tansilon, ito, dahil nga kulang lang yung Tansilon o yung mga pyridostigmine sa kanila, tataas yung nila, yung strength nila kapag binigyan mo sila yan. Pero kapag kahit nabigyan mo pa yan, ng Tansilon, ito, kahit bigyan mo pa yan ng Tansilon, mababa pa rin yung strength niya. Lalo lang lalala yung weakness and respiratory distress niya kasi wala naman sa acetylcholine yung problema eh. Nandito na sa mga receptor sites kasi hindi niya natanggap. So kahit bigyan mo pa yan ng Tansilon, hindi na yan mag-increase yung strength niya. Ganun pa din. So yun yung pinagkaiba nilang dalawa. So ma-identify mo na sa myasthenic crisis,
myasthenic crisis na yung pasyente or nasa cholinergic crisis siya, the way kung paano mag-respond yung patient dun sa medication. Ayun. So, now let's move forward sa ating mga medications. Ayan, medications tayo. Ay, nursing interventions muna pala. About the nursing interventions. Yeah. Ang pinaka talagang nursing intervention natin dito is number 1, safety of the patient. Ikaw ba naman mahina yung katawan mo, di ba? So, dapat laging naka-side rails up. Tapos dapat, andyan yung mga, nasa bedside lang yung mga pag-intubate. PT2. Kasi possible na magkaroon ng crisis yung pasyente, hindi siya makahinga. At least, pwede natin siyang i-intubate and i-connect natin yung patient sa MECMED, di ba? Yan. Possible din na since ang patient natin sobrang hina niya, kailangan niya ng assistance sa paglalakad, ganyan. And then, meron din tayong speech. So, pwede natin i-recommend yung patient natin sa mga speech therapist kasi nahihirapan silang magsalita, di ba? Meron din tayong education. Educate natin yung pasyente natin na never miss a dose. Never miss a dose. Yan. Dapat meron tayong alarm. Kasi kapag na-underdose yung pasyente natin, pwede siyang maging into crisis, which is yung myasthenia crisis, di ba? Myasthenia crisis. So, have an alarm. I-recommend natin sa patient natin na hindi dapat i-take yung gamot at the same time. Lagi, dapat. And then, dapat yung gamot, tinitake siya 30 minutes before eating. Siyempre, ang patient mo, mahina siya. Tapos, dapat, kapag magkakain siya, it will require strength. Para mo yung pagkain niya, di ba? Eat 30 minutes. Give medications. Give meds 30 minutes before eating. Or, i-replace. Eat after 1 to 30 minutes of taking medications. Yan. Meds. And so, aside from that, dapat bigyan natin ng thick and or soft diet yung pasyente natin. Hindi natin sila pwedeng bigyan ng mga pagkain na mahirap mo yain kasi nga, bakla, tingnan mo naman, sobrang hina niya na, tapos mahina, grabe nga siya, diba? Tapos bibigyan mo siya ng pagkain na, ay, hirap mo yain. So, yan. And dapat, aware tayo for, na at risk yung pasyente natin sa aspiration. Always be aware lang. Okay, so, yun lang naalala ko. Let's move on to the medical management. So, ano ba yung mga medical management? MGMP. Ang naalala ko dito is yung mestinol. Ito tinatawag nilang anti-cholinesterase inhibitor. And meron dito sa Udantica. Ayan. Mestinol or tawag sa kanya is pyridostigmine. Ayan. Siya yung mga acetylcholinesterase inhibitor, di ba? So na yun. May drawing ako dito. Diba ito yung sinasabi ko kanina na yung mga acetylcholinesterase, sila yung nag-breakdown ng acetylcholine. Sinisira nila yan, binibreak nila. E di mas lalong kukunti yung acetylcholine na available para dun sa mga natitirang receptor sites. Ngayon, ang ginagawa nito, ang mestinol, sample nito is mestinol. Example, mestinol. Ang ginagawa niya is pinaprevent niya yung breakdown, kasi nga inhibitor siya, di ba? Pinaprevent niya yung breakdown ng mga acetylcholine para mas maging available sila dun sa mga natitirang receptor sites. And again, tinitake na siya before kumain yung pasyente para may lakas ang pasyente natin. Ang dalawa is binibigyan din sila ng glucocorticoids. Para ma-decrease yung inflammation. And di ba yung mga glucocorticoids, they also weakens the immune system. So parang at some point, mababa din yung immune response ng katawan natin. Kapag minumang pasyente niya. And then, bibigay din tayo ng, ito kasi, ko sabihin, itong anticholinergic. Binibigay ito kapag merong cholinergic crisis yung pasyente. Kapag may cholinergic crisis ang pasyente, ito ang DOC. Yan. Next is antacid. Magbibigay ka ng antacid kasi yung glucocorticoids nagkakause siya ng GI upset. So, pinaprevent niya yung GI upset na cause ng glucocorticoids. And then, meron tayong tatawag na procedure dito. Number 1 is yung plasmapheresis. Dito, nire-remove yung antibodies. Removal of antibodies. And plasma. Para bumaba yung immune response. Kasi diba, ang cause naman ito is yung mataas yung immune response ng katawan. Then, pangalawa is yung surgery. Ay, pangit ang muli. Next is surgery. Yan. Yung surgery dito is yung thymectomy. Yan. Dahil nagkakaroon ng removal of thymus. Kasi ito yung pinaka-cause kung bakit nagkakaroon ng increased immune response sa katawan. Yan. Bye-bye!